Wait, wala nang putol. Wait, 30 minutes lang. Wala. Kailangan matinaw na nababasa. Tanong ko lang po paano niyo po tutunayan sa unbeliever na hindi po totoo? Ibuksan na lang po natin yung Bible natin sa chapter 26, verse 7 to 10. Kadud. Kadud. Kadudoy. Ay, kita ko pa naman, di ba? Kadudoy. Ulat mo. Verse. Ano? Job Pag ganito ba, Francis? Pag ganun. Yan. Kailangan ko natin silaw dyan. Nakabuksan na po ba yung Bible natin sa Job Babasa chapter mo. 26, verse 7 to 10? Sige, kayo na lang po ang magbasa para lahat po. Okay. Job chapter 26, verse 7 to 10. Maganda siguro isa-isa. Ito uno. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitan walang laman. 8. Ang tubig ay iniipon sa balumbong ng mga ulap at pinipigil na ito kahit na anong bigat. Kaniyang sinasaktan ang ibabaw ng kanyang luklukan at iniladlad ang kanyang mga alapaap sa ibabaw niya. Verse 10. Nunoy. Verse 10. Harap pa dito. Himself and the Almighty, He always call upon God. 11. 11. Sa Job chapter 2, verse 7 to 10, Diyos yung nangusap dito na siya yung gumawa ng langit at lupa. At kung makikita niyo sa verse 7, written nyo, He stretched out the north over the empty place and hung it the earth upon nothing. Sabi dito, ang north yung kanyang empty place. Kaya tanong ko, kailan nalaman na yung mundo bilog? Ay idea ba kayo? Hello? Hindi. In 21, discover talaga. Si Brother Magellan, kasama ko doon sa tip kayo. Sige, tuloy ko na. Sabi dito, akala nila noon yung mundo nakapatong sa malaking bato. Sa ano to history na binubuhat ni Atlas. Kung kilala niyo si Atlas, drawing. Hirap yun. Hindi, kaya mo. Bilog lang ka nun, no? Sabay may bato, kulot-kulot. Bilog. Drawing nyo na. Yun na lang. Si Atlas, isang goddess na siyempre malaki siya. Binubuhat niya yung mundo. Kailan na-discover yung mundo bilog, sabi ni Father Magellan, 1521. Ito na, ang naka-discover nito, si Galileo, tulad nyo. Hindi, sama si Father Magellan. Ang di makita. Iikot ko nga ko rin. Galileo, Copernicus, Columbus, at Father Magellan. Na-discover nila to, yung mundo bilog, kasi nakaikot sila sa buong mundo kasi pag-aralan na rin naman natin sa school, di ba? Sa science. Akala nila noon ang mundo, plato, at
siyempre, singit ko lang konti, narinig natin, di ba, dati may tumayo dito. Yung mga, iwan ko lang kung Yeshua ba yun, o sabi nila, ang mundo, dapat, kwadrado. At sabi dito, kung akala ng tao noon, flat ang lupa, tapos nag-discover na bilog pala siya, 1500 AD. At sinabi dito, yung Hope nasulat siya thousands of years ago. At tanong ulit, ano yung proof na totoo yung Biblia? Ang sabi niya rito, dahil sa Hope, nakasulat na yung patungkol sa Earth. Tapos, pangalawa naman, yung Path of the Sea. Kung may idea kayo dito. Ano, King, usog mo, Tito. Usog mo. Hindi pa ganito. Pabalik. Hindi pa. Hindi pa. Okay pa. Path of the Sea. Yan. Sabi niya dito, sa ilalim ng dagat, merong deep water ocean. Gawin na lang, deep water ocean. Deep water ocean. May kanal sa ilalim ng dagat. At tanong ulit, sulit nyo, kailan na-discover ng scientists? Ito sagot, na-discover nila, nagkaroon sila ng submarine. At 19,000, sabi niya rito 18, saka pala nagkaroon ng 1900 AD, saka pala nagkaroon ng submarine. At yun nga, nung nagkaroon na-discover, saka nila denied yung ilalim ng dagat at nakita nga nila yun na may kanal sa ilalim ng dagat. At sinabi na rito, kapag yung tao nga lalawin din sa ilalim ng dagat, mamamatay siya kasi yung pressure ay ipit. Gusto natin yung Psalm 8:8. 8. Ay, bukas na lang po. Basta. Basta po. Okay, bata. The fowl of the air, and the fishes that be, and whatsoever passes through the path of the sea. Ibig sabihin ng path, may kanal siya. At Isaiah 43 verse 16. Basa po, Ate Abby. Isaiah 43? C. Isaiah 43. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa ng taas sa dagat. Saya, Saya. Saya. Bago pa nila discover na may Path of the Sea, pinatunayan na ng Bible thousands of years ago ulit. Di nga yung patunay sa mga unbeliever na yung Bible totoo. Isa pa, 2 Samuel 22:16. Si May. Ay, si Mika naman, si Mika. Second Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 22:16. Uh, 22:16. And the channels of the sea appeared. The foundations of the world were discovered at the rebuking of the Lord, at the blast of the breath of his nostrils. Yung channel of the sea, parehas na rin po siya dun sa Path of the Sea. At sabi niya rito, yung ilalim ng dagat ay katulad din ng lupa. Dahil meron siyang
Bundok. Bundok, halaman, Nakamanda. Hindi. kanal. English. Rap. Tekan sa mo. Ano? Sabi niya, ang mundo ay binubuo niyang jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle. Mamaya ako. Jigsaw. Ano yung jigsaw puzzle yung binubuo na laruan? Binubuo ng jigsaw puzzle. Yung comic. Jigsaw puzzle. Hindi mo ba? Jigsaw puzzle na mga Lalaw ko sa JJ. jigsaw puzzle na mga plain tectonic. Yung Napicture ang may kita niya sa ilalim ng dagat yung mga pagbubo siya. Huwag mo iyan. Sabi niya Pagod rito, ako eh. Ikaw na lang. yung lupa natin nakalutang sa lava. At pag yung dalawang lupa nga, nagsistisan kasi gumagalaw yun eh. Ang nagiging reaction niya, yung earthquake. Nagulit siya ng earthquake. Kapag lumulubog na yung lava doon, yun yung gumagawa ng bundok sa ilalim ng dagat. At yun yung pinanggagalingan niya. Sa ilalim ng dagat, nabubuo yung minsan. Pag bubas yung lava. Paggawa ng At yun yung nagiging samin ng fault. Fault yung tawag di ba doon sa mga bundok, ilalim ng dagat. At pangatlo yung sunlight wind system. Parang pagkakamali din, FAUL. Fault. Sunlight wind system yung pangatlo. Ang haba ng panik ka mas. Hindi ako na yan. Sabi niya rito, paano raw nagkakahangin? May idea ko paano nagkakahangin. Sabi niya rito, pag yung init sa yung lamig, naghalong sila, yun yung tinatawag na cold water front. Pag nag-mix yung init sa kalamig, tinatawag na cold water. Pando. Ay. Cold water. Saka isa pa na reread natin sa kalita, napapanood natin, Intertropical Converging Zone. ICBC. I-correct nila yung nasabi rin kapag nag-mix yung init sa lamig, nagkakaroon ng bagyo. At sabi niya rin yung hangin, gawa siya ng init, kaya nagkakaroon ng hangin. At sinabi niya ito, pag init mo nga rin, example na ito yung tubig. Pag init mo yung tubig, nagkakaroon siya ng hangin kasi gumagalaw. Yung moving niya. Diba pag example, pag nagpakulong tayo, diba gumagalaw yung tubig. At yung nga yung tinatawag niyang kinetic energy. At dahil sa init, sabi niya, yung hangin, pag init mo ngayon, gagalaw siya. At hindi, tanong, ano yung nagbibigay temperature? Ano yung nagbibigay temperature sa hangin para gumalaw siya? At ang sagot niya rito, yung araw, na-discover lang siya ng scientist. Ang sabi niya rito, yung init niya, yung parang sunlight, nagiging wind. At sabi niya pa rito, yung sunlight, siya yung gumagawa ng wind system. Pati na rin ang rain system.
Sabi niya rito, ang Earth ay may wind system. Sabi niya rito, kung paano ang itakbuhan yung dagat, meron din yung yung hangin. Sabi niya, ang may gawa ng wind ay yung araw at yung init, yung sunlight, siya yung nagpapainit para gumalaw yung yung hangin. Sa natin yung Job 38, verse 24. Init ng araw. Pasa. Kim. Creative Regine. Job 38, 24. Job 38, 24. 24. Ulit, ulit. Okay, pakibasa. Sa alingaan nagbibigay ang liwanag, o sa hanging silangan na lumaganap sa ibabaw ng lupa. Okay. Sabi niya rin, pinili itong araw, yung tinatawag na light, yun nagkukos ng wind system. At yung light, nag-scatter siya at kumakalat from east wind, north to, from east wind na pala, earth. At na-discover ngayon ng siyensya, nung Ano to? Ba't pa ilalim? ay nalilitaw na. Buksan pa natin yung Ecclesiastes 1:6. Ecclesiastes 1:6. You have left 10 minutes. Sige. Okay. Yan kita. The wind goeth toward the south and turneth about unto the north. It whirleth about continually in the wind. It turneth again according to his circuit. Yes. Sabi niya, ngayon lang doon nakita yung space na sabi niya yung na-trace lang daw siya yung mapa na sabi niya bawat lugar may sulat. Sabi niya rin rito, ngayon lang daw na-discover yung satellite photo na ibig sabihin, isulat na siya ng Diyos. At panglima yung big star. Buksan na rin natin yung 2 Peter 1:19. Second Peter 1:19. Second Peter 1:19. Tanong, sabi dito, what is the nearest star in the galaxy? Ano yan? Mercury. Jupiter. Mercury, Venus. Yan. Sun. Kaya sabi niya, the sun, the moon, and the star, na sabi ko sa Genesis, sa book ng Genesis, hindi na natin bubuklatin ha. At bakit daw nasulat na yung sun, moon, stars, at wala? Sun, Moon, Star. Sun, moon, and star. Kasi sabi niya rito, yung mas malaki nga daw yung sun kaysa buwan at mas malaki naman yung buwan kaysa sa star. At yun nga daw yung nakikita natin dito sa Earth, na-type lang siya nung law sa Revelation chapter 12. At sinabi niya rito yung the sun is also a star. Alam naman natin yan, no? At
Meron nga daw tinatawag yung mga sun, yung sun, meron siyang tinatawag doon na ano, yung white dwarf. White dwarf. Yun. Sabi niya rin, sun, siya yung, ano sabi niya, meron pang tawag pala, yung super giant. Napakalaki. Yun. Sabi niya rito, yung star, yung sun, parehas lang. Nasabi niya, may planeta ba daw sa ibang star? At meron daw, kaso, yung star, ano na siya, masyado ng malayo, at sabi niya, bawat star, sun. At bawat star ay planetary system, sabi niya. Star planetary. Same. At sabi niya rito, tanong ulit, sino nga daw yung nakakaalam na ang star ay sun? Ang sagot niya rito, yung mga astronaut, yung na-discover nga nila yung, ano, yung mga astronomy sa pamagitan nga ng telescope, saka lang nila nalaman sa pamagitan nun na yung sun, isa lang siya sa napakaraming star sa mundo. At siya nga yung umiikot dun sa sun. At sinabi niya pa rito yung sinabi niya pa nga rito yung ano yung Mali. star ng galaxy 100,000 years ang travel ng light on the speed of light, sabi niya. At nakikita natin yun. At ngayon lang doon na-discover yun at sa pamagitan ng telescope. At sa 2 Peter 1:19 yung binasa natin kanina, yung day star rises in your heart. At sabi niya rito, it's the sun. At nakikita nga natin daw yung day star na pinag-uusapan dito yung morning star. At yung sun, sinabi ni